Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Kyla. At ako si Ana Marie. At welcome sa Kumusta Pilipino Podcast. Dito may sense, lahat may sense, at walang lugar ang nonsense. Alam mo ba ang ating pag-uusapan ngayon, partner? Hindi. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang kahirapan. Ang kahirapan na patuloy na umuusbong sa bansang ating sinilangan. Mundong walang kasiguraduhan, sa araw-araw na may dalang dalita at kalungkutan, ano nga ba ang siyang dahilan sa ating patuloy na pagkalugmok sa kahirapan? Problema doon, problema dito, saan na nga lang ba lulugar ang tao? Sa mundong walang kasiguraduhan, sa araw-araw na iyong pagharap sa hamon ng buhay, minsan ba'y naitanong mo sa iyong sarili kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng iyong ginagawa? Korupsyon, pagnanakaw, pagbabalik ng droga, at ang nagmamahalang bigas. Ilan lamang iyon sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Mga problema sa bansa na parang batis na walang katapusan sa pag-agos, parang buhangin sa tabing dagat na hindi mawari pero tumadami at laging madadagdagan. Marami nang nais sumubok lutasan, ngunit tila lamang ito apoy na sinisiklaban dahil kahit patuloy mong buhusan ng kasagutan, hindi pa rin masusolusyonan. Ano nga ba ang problema? Sino nga ba ang may dulot ng problema? Ang progresibo ng bansang to sa puntong karamihan sa atin ay nais na lamang lisanin ito. Ilan lamang sa mga katagang naririnig ko. Tugpa ka dyan, partner. Sa pagdaan ng maraming taon, karamihan sa mga Pilipino ay mas pinipiling lumuwas sa ibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay sa ating bansa. Kahirapang hindi man itinanim, ngunit umugat at tumutubo sa karamihan. Kahirapang hindi dinidiligan, ngunit tila damong umusbong sa kahit sino man. Ano nga ba ang problema sa bansang ito? Ang bansa ba o ang mga tao na? Tama ka dyan. Ang kahirapan ay ang isa sa napapanahong isyo na kinakaharap ng lipunan sa kasalukuyan. Ang totoo ay problema na ito noon pa man. Para itong dagat na hindi mo matanaw kung saan nagtatapos o kung may katapusan pa kaya. Sakit ito ng lipunan na kahit sino ay walang nakalulunas. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay lalo lamang lumalala. At alam mo ba, batay sa latest survey ng Okta Research Group nitong second quarter ng 2023, sa tugon ng masa survey ng Okta mula July 22 to 26, may 50% o 13.2 milyong pamilyang Pilipino ang kinukonsidera na sila ay mahirap. Mas mataas ito, partner, sa 11.3 milyon noong March 2023 o pag-angat ng 1.9 million. Alam mo ba, nagpapakita ng mataas na bilang ng self-rated poor families ay mula sa Visayas na may 57% at sa Mindanao may 59% at may 60% naman ang adult Filipinos ang nagsasabing ang kahirapan sa bansa ay hindi nagbabago kumpara noon. Ay, grabe naman talaga ang Pilipinas, partner. Tama ka dyan? Ano nga ba kasi ang sanhi ng kahirapan ng marami sa ating mga Pilipino? Ang kahirapan sa Pilipinas ay maaaring sanhi ng iba't ibang kadahilanan tulad ng kawalan ng trabaho, kawalan ng edukasyon, kawalan ng oportunidad, at lalong-lalo na ang korupsyon sa gobyerno. Paano nga ba nagiging sanhi ang kahirapan, ang kawalan ng trabaho? Magandang tanong, partner. Ang kawalan ng trabaho ay nagiging sanhi ng kahirapan dahil ito ay nagre-resulta sa kawalan ng regular na kita para sa maraming tao. Kapag walang trabaho, nahihirapan ang isang individual na matugunan ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw tulad ng pagkain, bahay, edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Sa isang malawak na perspektiba, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho sa isang ekonomiya ay maaring magresulta sa mas mababang produksyon at kontribusyon ng mamamayan sa pambansang kita, na maaaring nagdudulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng isang bansa.
Pumunta naman tayo sa usaping korupsyon. Sa tingin mo, partner, paano naman nagiging sanhi ang korupsyon sa kahirapan sa Pilipinas? Alam mo ba, partner, yan ang kinakaharap ng ating Pilipinas. Ang korupsyon na kahit sino ang umupo sa bansang Pilipinas ay walang nakikitang pagbabago. Ang korupsyon sa gobyerno ay maaaring maging malaking salik sa paglaki ng kahirapan. Narito ang ilang paraan kung paano ito nagiging sanhi. Una sa lahat, ang pondo at yaman ng bansa. Kapag may korupsyon, maaaring mapunta ang pundong gobyerno sa bulsa ng ilang tao lamang kaysa sa pangkalahatang kapakinabangan ng mamamayan. Ay, grabe naman talaga ang korupsyon. May pangalawa pa dyan. Pangalawa, hindi patas na distribusyon. Ang korupsyon ay maaaring magdulot ng hindi makatarungan na distribusyon sa yaman sa lipunan. May ilang sektor na maaaring nakikinabang mula sa pondo ng gobyerno habang yung iba naman ay patuloy na naghihingalo sa kahirapan. Habang ang iba ay nakahiga sa salapi, maraming Pilipino ang hindi makatulog sa pag-iisip kung paano na naman itataguyod ang bukas. Mga mahihirap na kahit anong kayod at lumuha man ng dugo ay hindi pa rin magawang makaahon. Tama ka dyan. Pangatlo naman ay ang patakaran at proyekto. Ang korupsyon ay maaaring makakaepekto sa pagbuo ng epektibong patakaran at proyekto para sa ekonomikong pag-unlad. Kapag ang desisyon ay nakabase sa personal na interes lamang kaysa sa kapakanan ng nakakarami, ay maaaring ito makaepekto. Halimbawa nito ay ang politiko na kahit maayos pa ang kalsada ay pilit pinakakikialaman at inigiba upang ipaayos muli. Kung hindi ito gawain ng korupsyon, iwan ko na lamang kung ano ang tawag dito. Tama ka dyan. Ano nga ba kasi makukuha nila sa maayos na daan at pilit kinigiba at inaayos muli? Siyempre, pera! Dumako naman tayo sa usaping kakulangan sa edukasyon. Ang edukasyon ay isang mahalagang sangkap tungo sa pag-unlad ng kinabukasan. Dahil ika nga ni Rizal, Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon, paano natin sisimulan ang pagbabago kung hindi natin sila mabibigyan ng patas na karapatang makapag-aral sa bansang ito? tama, kaya marami sa ating mga kabataan ang lumalaking mangmang at madaling mauto dahil sa kakulangan sa edukasyon. Dumako naman tayo sa usaping mabilisang paglaki ng populasyon or overpopulation. Paano nga ba nagiging sanhi sa kahirapan ang malaking populasyon ng ating bansa sa tingin mo, Kayla? Ana Maria, problemang ito ay hindi kumawari kung masusolusyonan pa ba ito, ha? Isang problema na hindi mahanap-hanapan ng solusyon ay ang paglaki ng populasyon ng bansang Pilipinas. Isang problema pilit isiniwalang bahala pero nangunguha at atensyon dulot ng mga epekto nito sa ating bansa. Ang overpopulation ay isang pasanin ng bawat mamamayang Pilipino. Pasaning namiminsala ng buhay na pilit itinataguyod ng matihusay sa araw-araw. Kakabahala ang problema ito, partner, alam mo ba? Dahil sapagkat base sa pag-aaral ng National Statistics Office, tumaas ng 2.1% ang population growth ng ating bansa. Alam mo bang nasa top 12 din ang bansang Pilipinas pagdating sa pinakamaraming populasyon? Isa sa mga rason kung bakit lumulubo ang populasyon ay dahil sa kakulangan siguro ng pagbibigay impormasyon. Ay, tama ka naman dyan, partner. Buti pa ang Pilipinas, nasa top 12 sa usaping overpopulation. At dahil sa overpopulation, maaaring nakaranas tayo ng kawalan ng trabaho, walang sapat na edukasyon dahil sa kakulangan ng pera. Sa tingin mo, Kayla, ano kaya ang kulang sa Pilipinas kung bakit gumagrabe ang overpopulation? Sa aking pagtatanto, siguro yung pagfa-family planning. Mabibilang lamang sa mga daliri ng mga Pilipinong may sapat na kaalaman pagpa-family planning. Kaunti lamang ang kaalaman ng mga mamayang Pilipino tungkol sa epekto ng problemang kinakaharap at paraan kung paano kontrolin.
ang lumalaganap na problema sa bansang sinilangan. Tama ka dyan, Kayla. Kulang talaga tayo sa family planning at yung tinatawag nating safe sex education. Tama ka dyan, partner. Karamihan sa mga nanganganak ng maaga ay yung mga bata, yung mga mangmang na walang alam, mga kulang sa edukasyon, walang alam kung ano ang dapat gawin upang hindi rumami ang populasyon ng bansa Pilipinas upang ating mapigilan ang kahirapan. Tama ka dyan, Kayla. Lumalala na nga ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Isa ka rin ba sa mga Pilipinong nauubusan na ng pag-asa sa ating bansa? Marami sa ating pikit matang nilulunok ang sariling laway at pilit nilalaban ang buhay. Ang pagsugpo sa kahirapan sa Pilipinas sa isang masalimuot na hamon na nangangailangan ng sistematikong pagtutok at kooperasyon mula sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ang tanong mo ay masasagot ko sa pamamagitan ng isa ako sa mahihirap at bilang mamamayang nabibilang sa kahirapan, nabibilang sa Pilipinong lugmok sa kahirapan, ang tanging hangad ko lamang ay malutas ang problemang kinakaharap na ang kahirapan. Sa bansang pinagmulan, ang isang problema ay may solusyon. Bilang kabataang naniniwala sa kaunlaran, hindi kami mauubusan ng pag-asa makaranas ng makabuhang pagbabago sa bansang aming sinilangan. Ang tanging solusyon patungong maunlad na kinabukasan at may waksi ang kahirapan ay siguro tayo. Nagsisimula sa ating mga sarili ang pagbabago. Walang sino man ang makakapagbigay ng solusyon kundi ang mamamayang Pilipino. Gusto mo ba ng kaunlaran at ipabagsak ang kahirapan? Ito na ang panahon sa pagbabago. Dahil kung hindi ngayon, kailan? At kung hindi dito, saan?